Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hango sa mga urban legend at paniniwala tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang sa kulturang Pilipino. Layunin nitong magbigay aliw at kilig-takot sa mga mambabasa, at hindi nilalayong saktan o bastusin ang paniniwala, kultura, relihiyon o reputasyon ng sinuman. Anumang pagkakatulad ng mga pangalan, lugar o pangyayari sa tunay na buhay ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Huwag sanang gamitin ang kwento upang maghasik ng takot o maling impormasyon tungkol sa mga pamahiin o alamat. Paalala, basahin sa tamang edad at sa maayos na kalagayan ng isip, lalo na kung mahina ang loob. Ngayon, sisimulan na natin ang unang bahagi ng kwento, sa puso ng isang tahimik at liblib na baryo sa San Rafael, matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon, naninirahan ang isang dalagang pinangalan ng Althea, 19 na taong gulang, mabait, magalang, at simple lang ang pangarap, ang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang mahal na si Joaquin. Ang baryo ay napapalibutan ng matataas na puno ng niyog, kawayan, at matitibay na punong kahoy. Sa likod ng mga kagubatan ay ang mapait na gubat, isang lugar na bihirang pasukin ng tao. Sabi ng matatanda, ito raw ay tahanan ng mga nilalang na hindi dapat gambalain, mga aswang, tikbalang, engkanto, at iba pa. Ngunit para sa mga kabataan, alamat lang ito, kwento ng matatanda para matakot sila tuwing gabi. Si Althea ay lumaki sa simpleng pamumuhay kasama ang kanyang lola Celia, ang kilalang hilot at manggagamot sa baryo. Ang kanyang mga magulang ay namatay noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang, sa isang hindi maipaliwanag na sunog sa lumang bahay nila sa gilid ng gubat. Malapit siya sa buong baryo dahil sa pagiging matulungin, lagi siyang tumutulong sa mga may siraang bubong, lumubog ang bangka, o kaya'y may kailangan sa bukid. Hindi nakapagtataka kung bakit agad siyang naging kabighani ng mga dalaga sa baryo. Pero tanging si Althea lang ang niligawan niya, at sa mahabang panahon ng panunuyo, nakuha rin niya ang matamis na hinang dalaga. Isang gabi ng fiesta sa baryo, habang nagsasayawan at may patimpalak sa entablado, unang naramdaman ni Althea ang kakaiba sa paligid. Nasa gitna siya ng pagtatawa kasama ang mga kaibigan nang biglang dumaan ang malamig na hangin at pumatay sa ilang kandila sa paligid. Sa likod ng mga anino, tila may mata siyang nararamdaman na nakatitig sa kanya, ngunit wala namang makita. Dumating si Joaquin sakto sa sandaling iyon, at tila nagbago ang pakiramdam ni Althea. Sa kanyang pagyakap sa nobyo, nawala ang takot. Ngunit hindi nawala ang katanungan sa kanyang isipan, may kakaiba ba sa gabing iyon? Kinabukasan, dumalaw si Joaquin sa kanilang bahay, bitbit ang paborito ni Althea na puto at salabat. Nagkwentuhan sila habang nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap, ang pagtatayo ng maliit na bahay, pagkakaroon ng pamilya, at pamumuhay na simple. Ngunit napansin ni Althea na tila laging mapungay ang mata ni Joaquin, parang laging pagod. Nais niyang itanong ito ngunit pinili niyang huwag muna. Lingid sa kaalaman ni Althea, ilang gabi nang hindi nakakatulog ng mahimbing si Joaquin. Hindi dahil sa trabaho, kundi sa mga panaginip na paulit-ulit, isang babae na may mahahabang kuko, mapupulang mata, at tinig na malambing ngunit nakakatakot. Sa panaginip palaging sinasabi ng babae, hindi siya para sayo. Sa akin ka lang. Hindi niya ito maikwento kay Althea dahil baka sabihin nito na siya ay nasisiraan ng bait. Isang gabi, habang sakay sa motor pauwi mula sa bukid, dumaan si Joaquin sa harap ng mapait na gubat. Walang ilaw sa daan, at nagulat siya nang biglang huminto ang kanyang motor. Sa kabila ng kadiliman, may naaninag siyang babaeng nakatayo sa gitna ng daan. Puting-puti ang damit, nakalugay ang mahabang buhok, at tila lumulutang ang mga paa. Napalunok si Joaquin. "Miss, okay ka lang po?" Hindi sumagot ang babae. Lumapit ito ng dahan-dahan, at sa bawat hakbang, lumalalim ang dilim sa paligid. Naramdaman ni Joaquin na hindi ito tao. Nagmadali siyang paandarin muli ang motor at bumusina ng malakas. Bigla na lang nawala ang babae. Tumakbo ang motor na parang walang problema. Pero mula noon, may marka na sa kanyang leg, maliit, pula, at tila kagat ng hayop. Hindi alam ni Althea ang mga nangyayaring ito. Sa kanyang pananaw, normal lang ang lahat, maliban sa mga biglaang pagkatulala ni Joaquin, at mga pagkakataong hindi ito makasagot ng maayos sa simpleng tanong. Sa baryo, ang mga matatanda ay nagsimulang pag-usapan ang mga kakaibang pangyayari, mga alagang hayop na namamatay, mga batang nilalagnat sa gabi, at ang paglitaw ng itim na uwak tuwing dapit hapon. Si Althea ay nakakaramdam ng pangamba, pero pinipilit niyang maging matatag. Hanggang sa isang gabi, habang nananaginip siya, lumitaw ang parehong babae sa kanyang panaginip.
Sa panaginip, sinabihan siya ng babae, bitawan mo siya, o ako ang babawi. Nagising si Althea na pawis at nanginginig, habang si Joaquin ay tulog sa kanyang tabi, pero may luha sa kanyang pisngi at ang kanyang bibig ay paulit-ulit na binubulong, tulungan mo ako. Althea. Pagkatapos ng ilang linggong tila normal ang lahat, muling bumalik ang kakaibang pakiramdam ni Althea. Habang mas pinapalalim nila ang kanilang relasyon ni Joaquin, napapansin niyang tila unti-unti itong nag-iba, hindi lang sa ugali, kundi pati sa kanyang enerhiya. Dati-rati, palaging masigla si Joaquin. Maaga itong gumigising, masipag sa gawain, at laging may ngiti sa labi tuwing makikita siya. Pero ngayon, tila may itim sa ilalim ng mga mata nito, at palaging tulala tuwing nagkakatinginan sila. Hindi ito ang Joaquin na kanyang minahal. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain sa kubo malapit sa ilog, biglang nagtanong si Althea. Joaquin, may problema ba? Hindi ka na gaya ng dati. Hindi mo na ako tinatawagan, ni hindi mo ako sinusundo sa bukid. Para kang may tinatago. Tumigil sa pagkagat ng tinapay si Joaquin. Tumingin ito sa kanya, tila naguguluhan. Wala, mahal. Pagod lang siguro. Madami lang iniisip. Huwag ka nang mag-alala. Ngunit sa loob ni Althea, may boses na bumubulong, hindi lang ito pagod. Mga palatandaan ng pagbabago nagsimula na ring mapansin ng mga kaibigan nila ang kakaibang kilos ni Joaquin. Si Erwin, matalik na kaibigan ni Joaquin mula pagkabata, ay minsang dumalaw kay Althea upang magtanong. Althea, napapansin mo rin ba si Joaquin? Minsan huli kong nakita, parang hindi niya ako kilala. Para siyang iba. Si Erwin ang unang nagsabi kay Althea tungkol sa isang gabi sa bukid kung saan nakita niyang si Joaquin ay nakatayo sa gitna ng maisan, hubad sa itaas, at tila may kinakausap na hindi nakikita. Akala ko sinapian, pero hindi siya gumagalaw. Para siyang hinihipnotismo. Lalong nabalisa si Althea. Kaya't kinausap niya si Lola Celia, ang kanyang lola na may alam sa mga kababalaghan. Habang naggagayat ng dahon ng lagundi, huminto si Lola at tumingin sa apo. May gumagapos sa kasintahan mo, anak. Hindi basta pagod yan. May anino na sumusunod sa kanya. At baka hindi lang siya ang target. Lihim na gabi kinagabihan, nagdesisyon si Althea na sundan si Joaquin, sa pagkakataong sinabi nitong pupunta siya sa ilog upang magbabad. Sa katahimikan ng gabi, sinundan niya ito mula sa malayo at nagtago sa likod ng mga puno. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Si Joaquin ay nakaluhod sa tabi ng ilog, humahagulgol at tila nakikipag-usap sa sarili. Sabi mo wala kang kukunin sa kanya. Ako lang ang gusto mo. Pagkatapos ay tumingin ito sa tubig. May refleksyon ng isang babae sa tubig kahit wala namang nakatayo roon. Ang kanyang buhok ay basa, mahaba, at maputi ang balat, mukha itong may halong kagandahan at kasamaan. Napasigaw si Althea, hindi sa ingay kundi sa takot na baka totoo ang mga kutob niya. Pagkagulat ni Joaquin, agad siyang lumingon. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ako? Anong klaseng babae yon, Joaquin? Sino siya? Ngunit hindi sumagot si Joaquin. Sa halip, bigla siyang tumakbo palayo, iniwan si Althea sa gitna ng dilim. Simula ng pagkakalas kinabukasan, hindi pumasok si Joaquin sa trabaho. Hindi rin siya nagpapakita sa bahay ni na Althea. Halos isang linggo na itong nawawala. Sa baryo, nagsimula ng umalingasaw ang mga tsismis, si Joaquin raw, nakita sa itaas ng puno, parang paniki. Bumalik na raw yung ginang na itim sa gubat. Si Joaquin ang sunod na bibiktimahin. May kasunduan raw yan. Nabighani ng aswang. At habang lumalala ang sitwasyon, si Althea ay hindi na makatulog ng maayos. Laging bumabalik sa kanyang panaginip ang babaeng may mapupulang mata, sinasabing, lalayo siya. Dahil sa'yo. Dahil mahal ka niya. Hanggang sa isang gabi, bumalik si Joaquin. Payat na payat, parang ilang linggo nang hindi kumakain. Ang kanyang mga mata ay nag-iba, isa ay pula, isa ay normal. Tila kalahating tao, kalahating hindi. Althea, kailangan mong lumayo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa sila mapipigilan. Sino sila, Joaquin? Sabihin mo sa akin. Lalaban tayo. Ngunit hindi na sumagot si Joaquin. Lumuhod ito sa kanyang harapan at tinakpan ang kanyang tenga. Ginayuman nila ako. Hindi ko na alam kung anong totoo. Hindi na ako makatulog. Hindi ko na marinig ang sarili ko. Nasa akin na sila.
Ang lihim ng lumang gabi kinabukasan, kinausap ni Althea si Mang Isko, ang matandang kilala sa baryo bilang dating albularyo. May mga naunang karanasan si Mang Isko sa mga ganitong kaso, mga ginayuma, mga nawawala sa sarili. Nang marinig ang kwento ni Althea, nanginig ang kanyang kamay. Ipinakita niya ang lumang kasulatan, mga talaukol sa isang aswang na minsang umibig sa isang lalaki, ngunit hindi niya nakuha ito. Kaya't sa halip na pumatay, ginamit niya ang kanyang gaway, isang anyo ng panggagayuma na nakakakontrol ng isip ng isang nilalang. Kung tama ang hinala ko, Joaquin ay hindi lang ginayuma. Siya ay inaalipin na ng isang aswang, isang nilalang na umiibig pero naninira. Pwede pa ba siyang mailigtas? Tanong ni Althea. Pero kailangan ng sakripisyo. At hindi ka na pwedeng umatras. Sa gitna ng pag-ibig at takot habang lumalalim ang gabi at lumalakas ang ulan, nananatiling gising si Althea. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga tanong, mahal pa ba siya ni Joaquin? Tao pa ba si Joaquin? O baka siya na ang sunod na biktima? Isang tunog ang umalingaw sa kanyang bintana. 1, 2, 3 katok. Bumukas ang bintana sa malakas na hangin. At sa dilim, nakita niya ang mga mata ng kanyang kasintahan, ngunit may kasamang mga matang hindi kanya. Ang gabi sa San Rafael ay tila mas malamig kaysa dati. Kahit walang ulan, tila may bumabalot na malamig na ulap sa paligid. Maging ang mga hayop ay tahimik. Wala kang maririnig kundi ang huni ng kuwago at ang pagsipol ng hangin sa mga punong nyog. Sa gitna ng katahimikan, isang alinggaw ang pumunit sa gabi, isang hiyaw ng baboy na tila binabagsakan ng langit. Mabilis ang kumalat na balita, may naluray na baboy sa bahay ni Mang Andoy. Ang katawan nito ay hindi kinain, ngunit ang puso ay nawala. Ang itsura ng sugat, parang sinadyang hatiin ang katawan. Hindi ito ang unang beses. Noong nakaraang linggo, may manok na nawala. Isang gabi naman, isang bata ang nilagnat ng 3 araw matapos makakita ng itim na anino sa labas ng kanilang bintana. Pero mayong gabi, mas malala ito. Pag-usisa at pagkabahala kinaumagahan, nakiusyoso si Althea sa lugar ng insidente. Naroon ang ilang lalaki sa baryo, kabilang si Erwin, ang kaibigan ni Joaquin. May bitbit silang mga itak at sulo habang tinitingnan ang mga bakas ng paa sa paligid ng babuyan. Pero hindi ito bakas ng tao, hindi rin hayop. Malalalim at mahahaba ang mga galos sa lupa. Erwin, nakita mo ba kung sino ang may gawa? Tanong ni Althea. Hindi ko alam pero may nakita akong anino kagabi. Tumakbo sa direksyon ng gubat. Tila lumilipad. Nagkatinginan ang mga matatanda. Isa sa kanila, si Cadencio, ang tumikhim at bumulong, yan na ang sinasabi ko. Bumalik na ang aswang. At may sinusundan ito sa baryo. Isa sa atin ang gusto niya. Muling lumamig ang paligid. Alam ni Althea na hindi ito basta haka-haka. Lalong tumindi ang kaba niya. Hindi lang basta nililigalig ng aswang ang baryo, may partikular itong hinahanap. At sa pakiramdam niya, kasama sila ni Joaquin sa sentro ng kaguluhang ito. Ang panibagong Joaquin pagsapit ng gabi, dumaan si Joaquin sa bahay ni na Althea. Tahimik ito, tila gutom at hindi mapakali. Ang katawan niya ay namumutla, at ang kanyang mga mata, mas lumalim pa ang itim sa ilalim. Lalo ring lumalim ang hiwa sa kanyang leg, na para bang sugat na ayaw gumaling. Kumain ka muna, Joaquin. Magluluto ako, sabi ni Althea. Ngunit hindi tinignan ni Joaquin ang pagkain. Ang tingin niya ay nakatitig sa leg ni Althea, tila may gutom na hindi maipaliwanag. Napansin ito ng dalaga at napaatras. Joaquin, ayos ka lang ba? Biglang natauhan si Joaquin. Niyakap niya si Althea, mahigpit, masyadong mahigpit. Hindi ko na kaya, Althea. May gumagabay sa bawat galaw ko. Tuwing gabi, tumatawag siya. Nasa loob ko na siya. At baka isang araw ikaw naman ang saktan ko. Hindi. Lalaban tayo, Joaquin. Hindi kita pababayaan. Ngunit habang sinasabi ito ni Althea, may pumasok na malamig na hangin sa loob ng bahay. Bigla niyang naamoy ang amoy ng dugo at yantok. Sa sulok ng kanyang mata, may nakita siyang itim na aninong lumilipad palabas ng bintana. Muling pagbisita ni Lola Celia kinabukasan, kinausap ni Althea si Lola Celia. Ipinaalam niya ang lahat ng nangyayari, ang sugat ni Joaquin, ang mga panaginip, ang anino, at ang baboy na pinaslang. Tahimik lang si Lola habang nakikinig. Pagkatapos ay tumayo siya at kumuha ng isang itim na bote,
nilagyan ito ng langis ng nyog, durog na bawang, at pinulbos na balat ng punong dapdap. Ilagay mo ito sa bintana mo at isaboy sa paligid ng bahay. Pero tandaan mo, Althea, hindi lang bahay ang kailangang protektahan, pati ang puso mo. Anong ibig mong sabihin, La? Ang aswang na ito hindi basta hayop. Isa siyang dating tao. May pusong nagmahal at nabigo. At sa pagkabigo niya, isinumpa ang sarili. At kung si Joaquin ang pinili niya noon, baka ikaw ang balak niyang alisin. Ang gabi ng unang pag-atake, dumating ang gabi na ang buong baryo ay tahimik. Sarado ang mga bintana, may sinindihang mga kandila, at ang mga albularyo ng baryo ay nagsaboy ng asin sa mga daanan. Lahat ay may kutob, may mangyayaring masama. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Althea sa tunog ng tok-tok-tok. Hindi ito pinto, kundi ang bubong. Parang may bumagsak at gumagapang. Tahimik siyang bumangon at kumuha ng itim na bote. Dumungaw siya sa bintana, at doon niya nakita ang bagay na hindi niya inaasahan, isang nilalang, kalahating babae, kalahating hayop, may mahahabang kuko, mapupulang mata, at dilang humahaba habang bumubulong ng panalangin ng panggagayuma. Si Joaquin ay akin-akin lamang, inapaatras si Althea. Ngunit bago pa siya makasigaw, biglang bumukas ang pinto ng silid. Si Joaquin, nakahubad sa itaas, pawisan, nanginginig. Tumakbo ka, Althea. Huwag mong tignan ang mga mata niya. Pero huli na. Pumasok ang nilalang mula sa bintana, bumagsak sa gitna ng silid, at umalulong ng isang hiyaw na parang biyak sa pagitan ng tao at hayop. Lumipad ito, sinunggaban si Joaquin, at itinulak siya sa dingding. Bumaon ang kuko nito sa dibdib ng binata. Tayo ang itinadhana, Joaquin. Bakit siya pa? Sigaw ng aswang. Nais lumapit ni Althea, ngunit hindi niya magawa. Napako ang kanyang katawan sa sahig. Sa kanyang isipan, may boses na nagsabi, sumuko ka na. Ako ang tunay niyang mahal noon pa man. Nilimot niya lang. Pero babawin ko siya. Bigla na lamang nagliwanag ang pulseras ni Althea, isang lumang kwintas na iniwan ng kanyang ina. Pumutok ito ng liwanag at nagsimulang umusok ang paligid. Napasigaw ang aswang at tumakas palabas ng bintana, dumaan sa bubong at nawala sa dilim. Si Joaquin ay nawalan ng malay. Pagtatapos ng gabi ng lagim, muling bumalik ang katahimikan. Dinala ni Althea si Joaquin sa bahay ni Mang Isko at doon siya ginamot. Ayon sa matanda, hindi pa huli ang lahat. Pero kailangang malaman natin kung sino ang aswang na yan. At anong koneksyon niya sa kasaysayan ni Joaquin. Matapos ang halos ikalawang pag-atake, at ang pagkakabigla ng buong baryo sa sinapit ni Joaquin, naging tahimik muli ang araw sa San Rafael. Pero ang katahimikan na ito ay hindi ginhawa, kundi tila bagyong naghihintay ng tamang oras upang umatake muli. Sa bahay ni Mang Isko ay natutulog si Joaquin ng mahimbing. Pinainom siya ng serpentinatia at tinapalan ng halamang gamot ang mga galos at sugat niya. Ngunit ayon kay Mang Isko, hindi lang sugat ang kailangang gamutin, kundi ang kanyang kaluluwa. Habang binabantayan ni Althea ang kanyang kasintahan, muling dumalaw si Lola Celia, may bitbit na lumang kahon, bulaos, gamit ng mga sinaunang albularyo. Binuksan niya ito sa harap ni Althea at ipinakita ang laman, buntot ng pag-iitim na kandilalangis ng nyog na may dahon ng paminta lihim na tala, antigot lumang kulam sa pag-ibig, ang katotohanang gumugulo sa pag-ibig, Althea. Kailangan mong malaman ang totoo, panimula ni Lola. Hindi ito unang beses na may ginayuma sa ating angkan. Napalingon si Althea, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin, La? Ang ina mo, si Rosenda, minsan na ring naging biktima ng gayuma. Pero hindi siya basta-basta natalo. Dala mo ang kanyang dugo, ikaw ay may likas na panlaban sa mga gayuma at pangkukulam. Ako, bulong ni Althea. Tumango si Lola. At yang kwintas na sumiklab ng liwanag. Hindi aksidente yon. Proteksyon yon, gawa ng isang babaylan, para sa apo ng isang mangkukulam na tumalikod sa dilim. Muling binuksan ni Lola ang isang kasulatan. Nasa wikang lumang Tagalog at ayon sa kanya, ito ay panuto kung paano matutunton kung ginayuma ang isang tao. Ang ritual ng pagsisiwalat sa sumunod na gabi, nagdesisyon si Althea na gawin ang ritual ng pagsisiwalat ng gayuma. Ayon sa tala, kailangan niya ng 3 bagay mula kay Joaquin, hibla ng kanyang buhok, patak ng kanyang pawis, isang bagay na malapit sa kanyang puso, lumang pulseras ni Joaquin. Itinali ni Althea ang mga ito sa dahon ng gabi, ibinalot sa tela, at inihulog sa isang mangkok ng langis.
Pagkatapos ay sinindihan niya ang itim na kandila habang paulit-ulit na sinasambit ang dasal. Sa liwanag ng kandila, sa lakas ng aking dugo, buksan mo ang anino, ipakita ang totoo. At sa unti-unting pag-init ng langis, lumabas sa ibabaw nito ang isang imahe, isang babaeng nakangiti, ngunit may matang pula, at sa kanyang kamay hawak-hawak ang larawan ni Joaquin at Althea, sinusunog. Napasinghap si Althea. Ito ang babae sa panaginip ko. Siya nga. Biglang pumutok ang kandila. Ang apoy nito'y nagkulay asul, at sa hangin, tila may bumulong. Hindi mo kami mapaghihiwalay, ang pinagmulan ng gayuma kinabukasan. Dinala ni Althea ang nakita sa ritual kay Mang Isko. Seryoso ang mukha ng matanda habang pinapakinggan siya. Ang gayumang yan ay hindi basta-basta. Iyan ang tinatawag na subpong kaluluwa, isang uri ng panggagayuma kung saan ang aswang ay kumakabit sa kaluluwa ng isang tao sa pamamagitan ng ligaw na pag-ibig. Bakit si Joaquin? Tanong ni Althea. Dahil minsan, sa isa sa mga nakaraang buhay niya, reinkarnasyon, may isa siyang nakasama. At ang babaeng iyon ay naging aswang dahil sa kanyang pagkamatay. Bumalik siya sa lupa upang hanapin muli si Joaquin at ngayong nakita kanya, gusto kanyang alisin. Nanlamig ang balat ni Althea. Ibig sabihin minahal na ni Joaquin ang babaeng iyon noon pa man. Tumango si Mang Isko. Ngunit ang puso niya ngayon ay sayo. Kaya sa bawat paglapit mo, mas tumitindi ang galit ng aswang. Mga banta sa baryo habang papalalim ang gabi, tumitindi ang banta. Sa baryo, nagsimula nang mawala ang ilan sa mga hayop. Ang iba, natagpo ang tuyo na ang katawan, parang sinipsip ang dugo. Sa bawat pagkamatay, laging may itim na balahibo na naiiwan. Si Erwin naman ay nagising sa kalmot sa kanyang likod, at sinabing may tumayo sa kanyang kama habang siya ay natutulog. Ang kanyang ina naman ay nakita ang itim na mata na dumungaw sa bintana. Nagsimula nang matakot ang mga taga-baryo. Ang iba'y umalis muna pansamantala. Ang mga natitira ay nagsindi ng kandila gabi-gabi, nagsaboy ng asin, at nagdasal ng panangga. Pagbibitiw ni Joaquin sa ikatlong gabi ng kababalaghan, bumalik si Joaquin sa bahay ni Althea. Niyakap niya ito ng mahigpit. Humahagulhol siya, puno ng takot at pagkalito. Ayoko nang masaktan ka, Althea. Ayoko nang makita kang tinatarget dahil sa akin. Hindi mo ito kasalanan, Joaquin. Lalaban tayo magkasama. Hindi mo naiintindihan. Sa tuwing tumitingin ako sa'yo, isang bahagi ng isip ko gustong lapain ka. Isang boses ang sinasabi sa akin, patayin mo siya, at sa wakas makakabalik tayo sa dati. Napaluhod si Joaquin sa harapan niya. Althea, kung sakali man kung hindi ko na makontrol ang sarili ko, wakasan mo na ako. Hindi makasagot si Althea. Pumatak ang kanyang luha. Lihim ng anting-anting habang yakap ni Althea si Joaquin, nahulog mula sa bulsa ng binata ang isang anting-anting. Gawa ito sa itim na bato, may ukit na simbolo ng buwan at bituin. Nang hawakan ito ni Althea, dumilim ang paligid niya. Tila may memoryang hindi kanya ang bumalik. Sa kanyang isipan, nakita niya ang isang lalaking nakatali sa puno, habang ang babaeng may pulang mata ay umiiyak. Sinaktan mo ako. Kaya kukunin ko ang lahat ng mahal mo sa susunod mong buhay. Napahawak si Althea sa kanyang ulo. Mabilis siyang bumalik sa realidad. Joaquin, ito ang anting-anting ng aswang. Ibinigay niya ito sa'yo, hindi mo alam. Dito siya nakakabit. Tumango si Joaquin. Hindi ko maalala kung kailan ko ito nakuha. Basta parang laging suot ko. Desisyong kailangang gawin. Alam na ngayon ni Althea ang dahilan ng pagkakatali ni Joaquin sa nilalang na yon. Ngunit malinaw rin ang sagot, ang anting-anting ay kailangang sirain. Ngunit ayon kay Lola Celia, hindi ito basta-basta pwedeng wasakin. Kung babasagin mo yan, kailangang handa si Joaquin. Dahil kapag nasira ang koneksyon, pwedeng ang aswang ay lumipat ng anyo o lalo pang maging marahas. Handa ako, wika ni Joaquin. Basta mailigtas kita, Althea. Paghahanda sa laban sa bahay ni Althea, si Lola Celia ay abala sa paglalagay ng mga proteksyon, asin sa paligid ng pinto, dahon ng saging sa mga bintana, at langis na may durog na halamang Maria-Maria sa apat na sulok ng bahay. Ngayong gabi, babalik siya. Handa na dapat kayo. Si Joaquin ay tahimik lamang. Nakaupo sa isang sulok, hawak-hawak ang anting-anting na siyang ugat ng pagkakatali niya sa nilalang. Sa kanyang mga mata, hindi na takot ang nangingibabaw, kundi determinasyon. Tanong ni Althea, paano natin siya haharapin?
hindi ko kayang mawala si Joaquin. Gamitin ang puso. Pero tandaan mo, hindi lahat ng mahal mo ay kailangang manatili. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang bitawan siya kung kinakailangan. Tumango si Althea, kahit ramdam niya ang paghapdi ng sinabi ng kanyang lola. Ang ritual ng pagpuputol ng taling gayuma ayon sa sinaunang kasulatan ni Mang Isko, upang tuluyang putulin ang tali ng gayuma, kailangang dumaan si Joaquin sa isang ritual ng pagbabalik ng sarili. Tinatawag itong pagbuwag ng ugnayang kaluluwa, mga kailangan. Itim na kandila tubig mula sa 4 na poso ng baryo, dugo mula sa parehong umiibig, Althea at Joaquin, pusong bato, black tourmaline, at ang mismong anting-anting. Ang ritual ay dapat isagawa bago maghating gabi, kung kailan pinakamahina ang puwersa ng aswang. Ngunit may babala si Mang Isko, kapag nagsimula ang ritual, darating siya. Susubukan niyang pigilan kayo. At ang huling pagsubok ay ang papatunayin kung sino talaga ang mahal ni Joaquin. Pagsisimula ng ritual pagsapit ng 11 oras inilagay ni na Althea at Lola Celia ang anting-anting sa gitna ng isang bilog na asin. Si Joaquin ay nakaupo sa gitna habang si Althea ay nakaharap sa kanya. Hawak-hawak nila ang kanilang kamay. Sinindihan ni Lola Celia ang kandila at binigkas ang sinaunang dasal. Sa liwanag ng kandila at lakas ng dugo, kaluluwa ay babalik sa kanyang puso. Ang niligaw ay ituwid. Ang minahal ay palayain. Unti-unting nag-init ang anting-anting. Tumitibok ito. Parang puso ng isang nilalang. Pagkatapos ay pinilas ni Joaquin ang kanyang palad at pinatulo ang dugo sa tubig. Si Althea naman ay huminga ng malalim, pinikit ang mata, at pinatakan din ng dugo ang mangkok. Nang maghalo ang dugo nila sa tubig, sumigaw ang anting-anting. Aarg! Mula sa kisame, bumagsak ang isang nilalang. Pagharap sa aswang dumating na siya. Ang kanyang anyo ay mas malinaw kaysa noon. Hindi na siya anino, kundi ganap na aswang na babae. Mahaba ang buhok, lumuluhan ng itim na dugo, ang kanyang mga kuko ay parang labaha, at ang kanyang dila, umiikot na parang ahas. Pinagpili ay lieni niya. Bakit ili rito, ala-alari, sigaw niya kay Joaquin. Ngunit hindi umiwas si Joaquin. Wala kang karapatang sirain ang buhay ko dahil lamang sa nakaraan. Tumalsik ang mga gamit, bumaligtad ang mesa, at pumutok ang kandila. Ngunit bago siya makalapit, hinagis ni Lola Celia ang pusong bato. Pumatama ito sa anting-anting at sumabog ang liwanag. Nagsimulang mag-iba ang katawan ni Joaquin. Napahiyaw siya sa sakit. Tila may bagay na hinahatak palabas ng kanyang kaluluwa, isang usok na maitim na may hugis babae. Ang huling pagpili sa kalagitnaan ng ritual, may boses na bumubulong sa isip ni Joaquin, kung pipiliin mong maniwala sa pag-ibig na ito, maaari kang mamatay. Ngunit kung pipiliin mo akong muli, bibigyan kita ng kapangyarihan, walang sakit, walang pagkamatay. Ang aswang ay napasigaw ng ubod lakas, habang ang kanyang katawan ay nag-umapaw sa liwanag at usok. Isa-isa siyang nagbitaw ng mga salita, hindi pa ito ang katapusan, babalik ako sa panibagong anyo, at tuluyan siyang naglaho sa hangin. Ang katahimikan pagkatapos ng laban nang bumalik ang katahimikan sa bahay, si Joaquin ay bumagsak sa sahig. Nawalan siya ng malay. Ngunit hindi na ito kagaya noong una. Sa wakas, ang kanyang katawan ay malaya na. Winasak ni Lola Celia ang anting-anting, dinurog at ibinaon sa lupa ng 4 na sulok ng baryo. Pagbangon ng umaga kinabukasan, unti-unting bumalik ang liwanag sa baryo. Muling humuni ang mga ibon. Ang mga aso, hindi na nag-aalulong sa gabi. Wala na ring kaluskos sa bubong. Si Joaquin, habang nakagapos ang dibdib, ay mahimbing ang tulog, pero totoo na ang katahimikan sa kanyang mukha. Si Althea, hawak-hawak ang kanyang kamay, ay ngumiti sa wakas. Salamat sa pagpapatuloy. Nasa ika-6 na bahagi na tayo ng kwento, ang pagbubunyag ng mas malalim na katotohanan, kung sino ba talaga ang aswang, anong pinanggalingan ng kanyang pagkamuhi, at bakit si Joaquin ang kanyang piniling gapusin ng gayuma. Sa yugtong ito, higit sa takot, ang pag-unawa at kapatawaran ang magiging tunay na sandata. Unang liwanag matapos ang matinding engkwentro, unang beses muling sumikat ang araw sa baryo nang walang mabigat sa hangin. Si Joaquin ay gising na, bagaman nanghihina pa rin. Si Althea, tahimik lang na nakaupo sa gilid ng kama. Ngayong wala na ang gayuma, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Paano kung hindi niya talaga ako minahal at gayuma lang pala ang nagtulak sa kanya noon? Ngunit nang magmulat ng mata si Joaquin at unang nakita si Althea, nangiti ito, totoo, malaya, at puno ng pag-ibig.
Althea, nandito ka pa rin. Salamat. Doon lamang tuluyang nakahinga ng maluwag ang dalaga. Ang lihim ni Lola Celia kinagabihan, dumating si Lola Celia sa bahay. May dala siyang lumang kwaderno, balot sa tela na tila antik na panulat ng isang babaylan. Ibinigay niya ito kay Althea. Ito ang kwento ng pinagmulan ng gayumang gumapos kay Joaquin. At ang lihim ng babaeng naging aswang. Habang binubuklat nila ang mga pahina, isa-isang lumitaw ang mga detalyeng hindi pa nila nalalaman. Ang kasaysayan ni Amara, ang babaeng aswang, ay nagngangalang Amara, isang dalagang babaylan noon pa mang panahon ng mga Kastila. Magaling siyang manggagamot, tagapagturo, at tagapag-ugnay sa espiritu ng kalikasan. Ngunit higit sa lahat, umibig siya, at ang kanyang minahal. Isang binatang sundalo sa isang katutubong hukbo na ayon sa tala, ay kamukha ni Joaquin. Sa mga huling pahina ng kwaderno, mababasa ang kanyang mga salita, nagkita kami sa gitna ng digmaan. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, siya'y naging tahanan. Ngunit pinili niyang bumalik sa mundo ng tao, iniwan ako. At sa gabi ng aking pagtanggap ng kapangyarihan, sinumpa ko ang pag-ibig. Kung hindi mo ako pipiliin ngayon, hahanapin kita sa susunod mong buhay. At sa bawat pagkakataon, sisiguraduhin kong sa akin ka babalik. Ang sumpang nag-ugat ayon kay Lola Celia, ang gayuma ni Amara ay hindi simpleng gayuma, kundi isang uri ng kaluluwang kontrata. Sa madaling salita, bawat reinkarnasyon ni Amara ay may misyon, hanapin si Joaquin. Kapag matagumpay siyang nagapi ng pag-ibig ng ibang babae, lalo siyang nagiging mas malakas dahil sa inggit at pagkabigo. Ngunit kapag nakatagpo si Joaquin ng totoong pag-ibig at hindi sa ilalim ng gayuma, natitigil ang sumpa. Paglalakbay sa puno ng aklat ng baryo upang kumpirmahin ang natuklasan, nagtungo sina Althea at Joaquin sa lumang aklatan ng baryo, kung saan naroon ang tala ng kasaysayan ng mga espiritista at kulam. Sa ilalim ng pangalang Amara Alindog, nakalista ang kanyang mga kontribusyon bilang albularyo at tagapangalaga ng kalikasan, ngunit kasunod nito ay isang babala, siya na minsang tumalikod sa liwanag ay maghahanap ng kapiling sa dilim. May nakita ring drawing ng tatoo, nakapareho ng nakita sa braso ng aswang, isang bilog na may bituin sa gitna. Ayon sa tala, ito ay sagisag ng pagbubuklod ng kaluluwa, isang ritual upang itali ang damdamin ng isa sa kagustuhan ng isa pa. Pagtanggap sa nakaraan, habang lumalalim ang kanilang pagkaunawa, mas naging malinaw kay Althea ang dapat nilang gawin. Hindi sapat na wasakin lang ang gayuma, kailangan nilang pawiin ang puot na nagsimula sa unang sugat, ang pagkakait sa pag-ibig ni Amara. Hindi sapat ang galit para wakasan ang galit, wika ni Althea. Kailangan siyang intindihin. Sa tulong ng isang matandang tagapagbantay ng aklatan, gumawa sila ng ritual ng kapatawaran at pagbitaw, na kilala sa tawag na pagpapanumbalik ng balansing enerhiya. Ang ritual ng pagpapanumbalik sa tuktok ng burol kung saan pinaniniwala ang huling inilibing ang katawang lupa ni Amara, isinagawa ang ritual. Mga kailangan, bulaklak ng ilang-ilang, simbolo ng pagbitaw, langis ng kamanyang liwanag ng buwan sa ika-negatibo 14 na nagabi at ang kwaderno ni Amara, pinatong nila ang kwaderno sa lupa. Si Joaquin ay humawak sa puso, at si Althea ay nagsimulang magsalita, Amara, iniintindi namin ang iyong sakit. Pero hindi mo na kailangang maghanap pa ng pagmamahal sa hindiyo. Hayaang lumaya ang kaluluwa mo. Patawad kung may sugat kang hindi gumaling. Sumabay ang ihip ng hangin. Tila may humaplos sa kanilang pisngi. At sa sandaling iyon, nakita nila ang imahe ng isang babaeng nakangiti sa ulap, hindi na aswang, kundi dalagang payapa. Kalayaang matagal nang inaasam sa wakas, tumigil na ang mga panaginip ni Joaquin. Wala nang aninong lumalapit sa kanyang kama. Ang kanyang pakiramdam ay magaan na. At si Althea, sa unang beses mula nang dumating ang gayuma sa kanilang buhay, nakatulog ng mahimbing. Ang buong baryo ay parang muling ipinanganak. Tumubo ang mga halaman, muling dumami ang hayop, at ang mga tao ay unti-unting bumalik sa kanilang dating sigla. Ang dating madilim na anino ni Amara ay naging bahagi na lamang ng kasaysayan, isa ring paalala, na hindi lahat ng masasamang nilalang ay ipinanganak na masama. Minsan, sila rin ay minahal, nasaktan, at hindi gumaling. Isang bagong umaga, ilang linggo na ang lumipas mula noong napalaya si Joaquin mula sa gayuma ni Amara, at tuluyan nang natapos ang sumpa. Ngunit bagaman tahimik na ang paligid at wala nang aninong gumagambala, hindi pa rin ganap na bumalik ang normal na buhay ng magkasintahan. Si Joaquin ay madalas na tahimik, matagal bago ngumiti, at tila ba naglalakad sa pagitan ng panaginip at realidad.
Samantalang si Althea naman, bagaman pilit na masayahin, ay laging nag-aalalang baka hindi na bumalik ang dating Joaquin. Ang guilt ni Joaquin isang gabi habang kumakain, napansin ni Althea na hindi umiimik si Joaquin. Pinagmasdan lang nito ang kutsara at tinidor sa mesa. Sa wakas, nagsalita ito, Althea, kung hindi ko na matandaan kung alin sa mga naramdaman ko noon ay ako talaga, at alin ang dahil sa gayuma may karapatan pa ba akong mahalin ka? Napatingin si Althea. Nasaktan siya, pero alam niyang kailangan niyang marinig ang mga salitang iyon para magsimula ang totoong paghilom. May karapatan kang mahalin ako kung pipiliin mong mahalin ako ngayon. Hindi dahil sa alaala. Hindi dahil sa utang. Kundi dahil sa sarili mong desisyon. Ilang sandali silang tahimik. Nang tumingin si Joaquin sa kanya, naluha siya. Sa lahat ng ginawa ko sa sakit na naranasan mo, bakit ka pa rin narito? Dahil hindi ikaw ang gumawa noon. Isa kang biktima, tulad ko. Pareho tayong pinaglaban ng isa't isa kahit wasak tayo. At ngayon, tayo ang pipili kung paano tayo magpapatuloy. Pagsisimula muli mula sa araw na yon, nagsimula sila sa maliit, naglalakad sa tabing ilog, kung saan sila unang nagkakilala. Nagbasa ng lumang mga liham ni Joaquin, na isinulat niya habang ginagabayan pa ng gayuma, upang maintindihan at mailagay sa tamang konteksto. Nagbalik loob sa pananampalataya, hindi sa relihiyon, kundi sa tiwala sa sarili at sa isa't isa. Tiwala sa pagitan ng wasak si Joaquin, bilang lalaki, ay unti-unting natutong tanggapin na ang pagkalugmok ay hindi kahinaan. Dinala niya ang sarili sa simbahan, kinausap si Mang Isko at si Lola Celia, at doon nagsimulang muling yakapin ang pag-ibig na walang takot. Isa sa mga ginawa nila ay ang pagtitipon ng paninindigan, isang maliit na ritual ng pasasalamat, kung saan sabay silang naglagay ng puting kandila sa altar ng baryo, simbolo ng bagong simula dahon ng laurel sa ilog, para palayain ang masasakit na alaala sulat sa sarili, na kanilang sinunog sa harap ng apoy, para lumikha ng bagong espasyo sa puso, hindi kita pinatawad dahil kailangan. Pinatawad kita dahil gusto kong manatili ka bilang ikaw. Althea, panibagong pagtingin sa pagmamahalan sa pagdaan ng mga buwan, unti-unti nang bumabalik ang lambing kay Joaquin. Minsan ay kusa na siyang humahawak sa kamay ni Althea. Minsan ay napapangiti sa simpleng biro. Minsan ay natutulala habang pinagmamasdan siya. Ano ba? Tanong ni Althea minsan. Iniisip ko lang na kahit ilang buhay pa pala ang kailangan kong tahakin, pipiliin pa rin kita. Ang bagong panata, habang mas lumalalim ang relasyon nila, dumating ang araw ng kapistahan ng baryo. Isang simbolikong araw para sa pagbubuo muli ng mga pamilya at relasyon. Niyaya ni Joaquin si Althea na maglakad sa harap ng maraming tao, hindi para sa kasal, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga sa kanila. Althea, hindi kita pinapangakuan ng perpektong ako. Pero pinapangako kong sa bawat gising ko, ikaw ang pipiliin ko, malaya, buo, at ako mismo ang gumawa ng desisyong iyon. Nagulat si Althea. Walang singsing, walang bulaklak, pero ramdam niya na mas totoo pa yon kaysa sa alinmang seremonyas. Pagpapatawad sa sarili, hindi lang si Joaquin ang kailangang maghilom. Si Althea rin. Matagal siyang kinain ng tanong, bakit hindi ko agad nakita ang gayuma? Bakit pinayagan kong saktan niya ako? Sa isang gabi, kinausap siya ni Lola Celia habang sila'y nag-aayos ng mga halamang gamot. Iho, tandaan mo, hindi mo kailanman kasalanan kung mahalin mo ang taong naliligaw. Ang kasalanan ay kapag hindi ka na lumaban para sa sarili mo. Pero ikaw, lumaban ka. Pumatak ang luha ni Althea. Sa wakas, pinatawad niya ang sarili. Isang pagmamahalang hindi nakakadena, naging mas malalim ang kanilang relasyon, dahil hindi ito nagmula sa pagkukunwari, kundi sa katotohanang pareho nilang piniling manatili kahit wasak, kahit puno ng lamat. Minsan sa gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng buwan, tinanong ni Althea, paano kung bumalik siya? Ngumiti si Joaquin. Hindi mo kailangang matakot. Dahil kung babalik man siya, kilala na natin ang isa't isa. At alam na natin, hindi kailanman mananalo ang gayuma sa tunay na pag-ibig. Ang tahimik na baryo lumipas ang mga buwan, at ang baryo ng San Rafael ay naging tila ibang mundo. Dati pinamumugaran ng anino, kaba at misteryo. Ngayon, ito'y punong-puno ng liwanag, sigla at kasaysayang pinaghugutan ng lakas. Ang mga tao, na minsang takot lumabas paggabi, ay nagbabalik sa mga plaza, sa simbahan, at sa mga ilog. Sa halip na takot, kwento na ng tapang at pag-ibig ang isinasalaysay. Ang alaala ni Amara sa gitna ng bagong buhay ay isang lihim na munting altar sa paanan ng bundok,
kung saan naroroon ang isang lapida, Amara, Babaylan. Isa sa mga minahal, nasaktan at naging alamat. Naway matagpuan mo ang kapayapaan sa wakas. Walang pangalan ng pamilya. Walang larawan. Ngunit may sariwang bulaklak araw-araw. Ayon sa mga usap-usapan, si Althea mismo ang madalas magdala ng bulaklak doon. Hindi niya kailangang maging kaaway habang buhay. May bahagi rin ng puso ko ang nakakaintindi sa kanya, sabi niya minsan kay Lola Celia. At iyon ang tunay na pagtatapos, kapatawaran, hindi paningisi. Sina Althea at Joaquin hindi sila agad nagpakasal. Hindi nila minadali ang pagtali ng buhay. Sapagkat para sa kanila, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-ibig na may singsing, kundi ang araw-araw na pagpili sa isa't isa, malaya at buo. Nagpatayo sila ng maliit na tahanang hilot at damuhan, kung saan tumutulong si Althea sa mga babae at bata, habang si Joaquin naman ay nagtuturo ng banayad na paghahardin at pagpapagaling gamit ang kalikasan. Kasama nila si Mang Isko, na bagaman matanda na, ay tagapayo pa rin sa espiritual at kalikasang kaalaman. Isang pamana ng kakaibang kwento ang kwento ng kasintahang ginayuma ng aswang ay naging alamat sa buong rehiyon. Ikinukwento ito tuwing pista, sa mga bata, bilang babala at paalala, hindi lahat ng kagandahan ay totoo at hindi lahat ng halik ay gawa ng pag-ibig. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng tapang, paninindigan, at tunay na pagmamahal. Marami ang natutong pahalagahan ang malayang pagpili sa pag-ibig, at ang pagiging mapanuri sa mga damdaming tila napakabilis. Ang pagtanggap ng baryo hindi naging madali ang lahat. May mga matanda pa ring naiilang kay Joaquin dahil sa nakaraan nito bilang ginapos ng kadiliman. Ngunit sa araw-araw na pagpapakita niya ng kabutihan, pagtulong sa kapwa, at paggalang sa buhay, unti-unti siyang muling niyakap ng komunidad. Isang araw, sa harap ng maraming tao, lumapit ang isang ale at niyakap si Joaquin. Hindi ikaw ang ginayuma kundi ang puso ng bawat isa sa atin, noong pinili naming huwag kang intindihin. Patawad, Hijo. Doon tuluyang bumagsak ang luha ni Joaquin. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, siya'y ganap ng malaya. Huling mensahe mula kay Althea sa isang liham na isinulat ni Althea sa hinaharap na anak ng kanyang kaibigan, ganito ang kanyang isinulat, "Anak, balang araw, may ibig ka. Pero tandaan mong ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakadena, hindi kinokontrol, at hindi ipinamimilit. Ang tunay na pag-ibig ay malaya, at kung totoo ito, lagi kang pipiliin, kahit walang gayuma, kahit walang takot, kahit walang katiyakan. At kung sakaling may dumating na kadiliman sa puso mo, tandaan mong kaya mo itong labanan. Dahil sa baryo naming ito, minsang nanalo ang liwanag." 2